Nagpapanit ang Wall Street at ang problema ay nagsimula. 6,000 milya ang layo. Nung tag-init ng 2026, mahigit 320,000 na mamumuhunan mula sa Timog Korea ang nakitang nalikida ang kanilang mga account sa loob lamang ng ilang oras. Bakit? Dahil ang pinakakumikitang kumpanya sa mundo ay may ginawa na hindi nito ginawa sa loob ng 20 taon. Ang Alphabet, ang inang kumpanya ng Google, ay naglustay ng $5.9 bilyong sa loob lamang ng isang quarter, lahat para sa AI. Ang pagkahumaling ng Big Tech sa AI ay hindi isang walang katapusang makinang naglalabas ng pera. Isa itong sumisira ng halaga na parang itim na butas. Kapag tumigil na ang kalakalan sa Seoul, susunod ang New York at ikaw ay madadamay sa epekto. Sa nakalipas na 5 taon, ang US, ang Nasdaq 100 at ang stock market ng South Korea, ang KOSPI, ay halos hindi pinapansin ang isa't isa. Ang 60 araw na rolling correlation average o kung gaano sila gumalaw sa paglipas ng panahon ay nasa 0.16 lang, para lang itong ingay sa likuran. Pagsapit ng kalagitnaan ng 2026, sumabog ito umakyat sa pagitan ng 0.46 at 0.50. Sa madaling salita, sabay nang gumagalaw ang dalawang merkado at iisa lang ang dahilan, AI. Ang South Korea ang gumagawa ng hardware na nagpapanatili sa buo ng tech bubble ng US. Tuwing gabi natutulog ang Wall Street at ang mga kumpanyang tulad ng Samsung at SK Hynix ay nagbubukas para sa kalakalan. Ang kanilang kita, ang kanilang mga pagtataya, ang kanilang pagkataranta, lahat ng yon lumalabas sa mga trading screen ng mga Amerikanong mamumuhunan kapag natapos na nila ang kanilang kape. Kapag nakita ng mga US trader ang malalaking pagbagsak sa supply ng hardware sa Asia, ito ang nagdidikta ng kanilang sariling kilos. Kung may problema ang mga kumpanyang yon, nagsisimula ito ng isang chain reaction na nakakaapekto sa mga kumpanyang tulad ng Alphabet na sumusubok at nabibigo na makinabang mula sa mga AI infrastructure project. Ang Stock Exchange ng Korea ay nagsisilbing tagapagbantay ng kalagayan ng buong AI sector. At ang tagapagbantay na yon ay biglang tumigil. Sa likod ng lahat ng ito ay ang $5.9 bilyong na pag-ubos ng cash ng Google. Ibinubunyag nito ang isang paikot na ilusyon, isang saradong siklo kung saan ang mga higanteng teknolohiya ay sila rin ang lumilika ng sarili nilang demand. Ang Nvidia ang gumagawa ng mga pisikal na chip na nagpapatakbo ng halos lahat ng pangunahing AI system sa mundo. Noong 2025, nag-invest ang Nvidia ng $100 bilyong sa OpenAI. Ginamit ng OpenAI ang malaking bahagi ng perang yon para bumili ng mga chip ng Nvidia. Lumabas ang pera at bumalik din agad. Malakas ang kita ng Nvidia. Mukhang may sapat na kapital ang OpenAI. Tumataas ang mga valuation, pero dahil sarado ang ikot ng pera, hindi na nila kailangan ng mga nagbabayad na customer para magmukhang maganda ang kanilang balance sheet. Iyan ang mahalagang bahagi para sa mga namumuhunan at shareholders. Nakikita nila ang pagpasok at paglabas ng pera at nakikita nila ang kumpiyansa sa mga AI system, kaya mas malamang na mag-invest din sila ng sarili nilang pera sa mga katulad na kumpanya. Ang parehong problema ay hindi lang tungkol sa pamumuhunan, kundi pati na rin sa tamang timing ng kita o balik ng puhunan. Hindi tulad ng tradisyonal na pamumuhunan kung saan inaasahan ng mga tao na makakita ng kita sa loob ng 1 o 2 taon, maraming AI investors ang naniniwala na ang tunay na balik ay 3 o kahit 5 taon pa bago makuha. Ang hype na yan ang nagdadala sa pangalawang dahilan kung bakit laganap ang pamumuhunan sa AI. FOMO o takot na mahuli. Gusto ng mga investors na mauna agad sa oportunidad. Kapag hindi nila ginawa, ibang tao ang makikinabang at maaaring milyon-milyon pa ang mapunta sa iba. Hindi nag-iisa ang Nvidia sa paggamit ng ganitong estratehiya. Nag-invest din ang Microsoft ng bilyon-bilyon sa OpenAI at bumalik din ang perang yon sa Microsoft sa pamamagitan ng mga kontrata sa cloud computing. Pareho lang ang sistema, iba lang ang pangalan. Pero ang mabilis na paggastos ng pera ng Google ang totoong nangyayari kapag sinubukan ng isang kumpanya na makipagsabayan sa ganung kalakaran nang hindi umaasa sa paikot-ikot na mga kasunduan. Sinusubukan nilang akuin ang gastos ng pagtatayo ng infrastruktura o pagkuha ng kinakailangang kapasidad ng server. Nagawang gumastos ng Alphabet ng $44.9 bilyong sa loob lang ng 3 buwan. Ang buong layunin ay umaasa sila sa tuloy-tuloy nilang paglago para matakpan yon. Ito ay naging record na quarter para sa Alphabet. Umabot sa $119.8 bilyong ang kita, tumaas ng 24%. Tumaas ng 30% ang operating income. Kaya kinuha ng Google ang mga kinita nila at pinili nilang gastusin ng bilyon-bilyon ng pera. Ang alternatibo ay matalo sa AI race laban kina Microsoft, Meta at Amazon na pawang gumagastos din ng malaki para sa AI. Hindi lang isang kumpanya ang sumusugal sa AI. Lahat ng malalaking kalahok sa AI race ay gumagamit ng iba't ibang paraan para matakpan ang totoong laki ng gastos nila. Pero ipinapakita sa ulat na mas konti ang ginagastos nila. Kapag nagtagumpay ito, pinupuri ito bilang perpektong estratehiya, isang kalkuladong sugal na nagbunga. Pero habang nauubos ang pera sa mga data center, may isa pang kwento na nangyayari at lalo nito ang pinasama ang sitwasyon sa Korea. Lumabas ang isang ulat na may isang kumpanyang Chino na nakabase sa Shanghai na gumagawa ng sarili nitong deep ultraviolet lithography machines, ang mismong kagamitan na ginagamit sa paggawa ng mga advanced na semiconductor. Ayon sa ulat, plano ng kumpanya na gumawa ng 5 sa mga makinang ito sa 2026 at 20 pa sa susunod na taon. Karamihan sa mga piyesa ay galing sa loob ng bansa at iilan na lang ang nanggagaling sa Japan.
2 linggo matapos nito, pinangalanan ang kumpanya bilang Shanghai Aishangna Electronic Technology Group na kilala rin bilang Aishangna at napag-alamang karamihan ng pagmamay-ari nito ay nasa estado. Nagdulot ng matinding pagkabigla sa mga merkado ang balitang ito. Halos na monopolyo ng ASML na nakabase sa Netherlands ang kasalukuyang paggawa. Sila ang pangunahing tagapagtustos ng parehong Deep Ultraviolet o DUV at Extreme Ultraviolet o EUV na mga makinang lithography. Ang mga ito ay mga kasangkapan na talagang naguukit ng mga circuit sa mga chip sa sukat na sinusukat sa nanometers. Sa dalawa, ang DUV ay itinuturing na hindi kasing advanced sa teknolohiya pero nabibigay pa rin ito ng magagandang resulta. Pero ipinagbawal sa ASML na ibenta ang pinaka-advanced nilang EUV system sa China. Kahit na gumawa si iShare ng hindi gaanong advanced na bersyon sa loob ng bansa, ibig sabihin nito ay biglang malaya na ang China mula sa ipinataw na export ban na pumipigil sa napakalaki nitong potensyal sa industriya. Nang lumabas ang ulat tungkol sa pag-iral ni iShang, bumaba ng mahigit 10% ang presyo ng shares ng Samsung Electronics at SK Hynix sa loob lamang ng isang sesyon. Bumagsak din ang Tokyo Electron at TSMC kasabay nila at hindi haka-haka ang takot na yon. Sa loob ng maraming taon, ang akala ng lahat ay napapanatili ng mga IP restriction at export control na ilang taon na nahuhuli ang Sina sa kagamitang kailangan para gumawa ng mga advanced na chip. Tinatayan ng mga analyst na ang agwat ay nasa 7 hanggang 10 taon pero agad na tumugon ang merkado sa posibilidad na baka mas mabilis mapaliit ng China ang agwat na yon kaysa inaasahan. Pero may isa pang panig dito na siyang kinababahala ng mga executive. Sa loob ng maraming taon, nag-aalok ang mga kumpanyang Kino ng malalaking signing bonus para maikayat ang mga ininyero mula sa Samsung at iba pang Koreanong gumagawa ng chips. Unti-unti nilang inaangkat ang mga dekada ng institusyonal na kaalaman sa bawat pagkuha ng empleyado. Ayon kay Lee Byung-chul, isang research fellow mula sa Suzhou Institute, nalik na sa China ang teknolohiya ng DRAM ng Samsung at SK Hynix. Naniniwala rin siya na isang hiwalay na tangkang pag-leak ng HBM packaging technology ang nahuli bago ito makalabas. Yan ay kalahati pa lang ng problema. Isang civil war ang sumisibol sa industriya ng teknolohiya ng South Korea. Pinagmamasdan ng Samsung ang kanilang mga chip engineer na siyang utak sa likod ng hardware na umaalis at lumilipat sa SK Hynix. Ang nakakabaliw na kita mula sa AI ay ginamit bilang sandata sa pamamagitan ng mga bonus package na umaabot hanggang $500,000 upang maagaw ang mga empleyado. Ang kumpanyang inaasahang magtatanggol sa kalamangan ng Korea sa semiconductor laban sa China ay lubos na walang magawa habang ang sarili nitong mga talento ay lumilipat sa isang lokal na karibal. Hindi ito ilegal at hindi rin ito bago. Ang corporate espionage, digmaan sa talento at isang sariling programang panglithography ng China ay ngayon nagbabanta sa AI industry ng South Korea at ang pandaigdigang AI market ay umaasa sa isang bansa na walang backup na plano. Kung magsimulang unti-unting pahinain ng monopolyo dahil sa murang alternatibo mula sa China, babagsak ang buong pundasyong pinansyal na itinayo ng mga higanteng AI ng Amerika. Pero hindi doon titigil ang China. May isa pa itong opsyon at kaya nitong bahain ang pandaigdigang merkado ng murang chips para durugin ang South Korea. O maaari nitong ipagbawal ng tuluyan ang pag-export ng chips, pondohan ang sarili nilang industriya ng AI at agawin ang merkado ng mahigit 1 bilyong tao. Para sa isang industriya na umaasa lang sa puro spekulasyon, malaking problema ito dahil ang AI ay hindi pa tapos na produkto. Noong 2023, sinabi ni John Hennessy, chairman ng Alphabet sa Reuters, na ang isang interaksyon lang sa isang large language model ay 10 beses na mas mahal kaysa sa tradisyonal na paghahanap. Nang kalkulayin ang mga numero, ang dagdag na gastos ng AI searches ay maaring umabot ng $6 na bilyong kada taon. Sabi ng Google, ang gastos kada query ay bumaba ng malaki mula noon hanggang 33 beses na mas mura habang nagiging mas episyente ang hardware at mga modelo. Pero nadudulot naman ito ng panibagong problema. Ang mas mababang gastos ay nangangahulugan na mas madalas magagamit ang produkto. At ibig sabihin nito ay mas maraming resources ang mauubos. Isa lang itong halimbawa ng Jevons paradox. Habang nagiging mas episyente ang teknolohiya, hindi tayo nakakatipid ng resources. Mas lalo lang natin itong ginagamit. Noong 2025, inamin mismo ng ulat pangkalikasan ng Google na tumaas ng 50% ang kanilang emissions kumpara noong 2019 bago pa nagsimula ang uso ng AI. Sinusunog ng mga higante sa tech ang mundo para protektahan ang isang produkto na wala namang malinaw na layunin. Ayon sa isang S&P Global Market Intelligence Survey, 42% ng mga kumpanya ang tumigil sa karamihan ng kanilang AI initiatives noong 2025. Mas mahigit pa ito sa doble ng 17% na naitala noong nakaraang taon. Sa karaniwan, halos kalahati ng mga AI proof of concept projects ng mga organisasyon ay itinigil bago pa man makarating sa produksyon ang mga proyekto. Naaprubahan ng mga budget, nagawa ang mga pilot, pinalakpakan ng mga demo sa boardroom at pagkatapos ay walang nailabas na produkto. May nauna ng ganitong pattern. IBM. Gumugol ng maraming taon at bilyong dolyar ang IBM sa pagbuo ng Watson Health na inaasahan sana magdadala ng revolusyon sa medisinang pinapagana ng AI. Dapat sana ay mas mabilis itong magbasa ng mga scan kaysa sa mga radiologies at magkumpara ng mga opsyon sa paggamot. Sa halip, ibinenta ang proyekto ng pira-piraso noong 2022 bago pa man nakuha ng mga mainstream na AI LLM ang atensyon ng publiko. Nabigo ang Watson Health dahil kahit na maganda ang resulta nito sa mga pagsusuri, walang kumpanyang nakakita kung paano sila kikita rito. Ipinilit din ng IBM na ang sinumang gustong bumili ay dapat talikuran ang kanilang kasalukuyang tech stack at gamitin ang stock ng Watson na para bang nililimitahan nila ang sarili nila sa isang solusyon lang. Ang mga $1 trillion na halaga ay nakasalalay lang sa isang kasinungalingan.
Ang hindi mapigilang paglago ay nakabase sa mga pamumuhunan na nagdudulot ng mas marami pang pamumuhunan, isa itong corporate carousel. Kaya sino talaga ang magdadala ng lugi kapag nagsimulang bumagsak ang leverage? Naalala mo ba yung mga Koreanong retail investor at yung 360,000 na na-liquidate na account? 62% ng mga account na yon ay pag-aari ng mga taong wala pang 35. Mga kabataan ito na nanggutang ng pera dahil ang merkado ay patuloy na tumataas na parang hindi na pamumuhunan, kundi parang laro na lahat ay panalo. Nang bumalik ang leverage sa mga taong may pinakamaliit na kakayahang kayanin, ito bumagsak. Yung iba sa kanila, ngayon ay may utang pa sa mga broker na mas malaki pa kaysa sa halaga ng kanilang mga posisyon. Apektado rin dito ang Amerika. Malaking bahagi ng karaniwang ipon para sa pagre-retiro, tulad ng nasa index funds at mga 401k, ay nakatuon din sa mga kumpanyang mabigat sa AI na mabilis magsunog ng pera sa record na bilis. Kapag naghulog ka sa retirement account nang hindi pumipili ng individual na stocks, bahagi ng perang yon ay napupunta sa mga ambisyon sa AI ng ilang kumpanya, gusto mo man o hindi. Ang passive investing ay dapat sana ang ligtas at walang kabang opsyon pagkatapos ng dot-com crash. Tinuruan ng 2008 housing crash ang isang henerasyon na huwag magsugal sa mga individual na stock. Sa halip, ang mismong index ang naging concentrated na pustahan at mayroon pang mga pension fund. Ang mga pondong pensyon sa pampublikong sektor, ang mga pondong sumusuporta sa mga guro, manggagawa sa munisipyo at mga pensyonado ng unyon ay patuloy na dinaragdagan ang kanilang puhunan sa parehong mga index na nakasentro sa AI. Ito ang ilan sa mga pinakaimportanteng at hindi ganong nakikitang mga kahinaan na nasa loob ng buong kalakalan. Ang benepisyo mula sa paggasto sa AI, kung ito man ay tuluyang magkatotoo, ay napupunta sa mga kumpanyang tumataya at sa mga ehekutibong may hawak ng stock options. Kung magkamali naman ang pustahan, ang mga pagkalugi ay napupunta sa mga taong hindi naman nakasali sa desisyon at sila pa ang pinaka hindi kayang sumalo sa dagok. Iyan ang bahagi na palaging hindi napapansin tuwing ikinukwento ang istorya gamit ang mga stock ticker at puntos ng index. Ang pagbagsak ay hindi lang basta mga numero sa screen. Isa itong paglilipat ng panganib. Isang panganib na ipinasa mula sa mga taong piniling akuin ito papunta sa mga taong hindi naman pumili. Ang mas masakla pa, hindi ito ang unang beses na nangyari ito. Noong Agosto 2024, bumagsak ng mahigit 12% ang Nikkei at Topix Index ng Japan sa loob lamang ng isang sesyon. Ang pinakamalaking pagbagsak sa isang araw mula noong 1987. Ang naging mitsa ay ang hindi inaasahang pagtaas ng interest rate mula sa Bank of Japan na nagdulot ng biglang pagtaas ng halaga ng yen. Lapilitan nitong itigil ng biglaan ang tinatawag na carry trade kung saan ang mga namumuhunan ay umutang ng murang yen para pundohan ang kanilang mga taya sa mga asset tulad ng American tech stocks. Nang lumakas ang yen, napilitan ang mga namumuhunan na magbenta para matakpan ang kanilang mga posisyon na lalo pang nagtaas ng halaga ng yen at nagdulot ng mas marami pang sa pilitang bentahan. Sa parehong araw, bumagsak ng mahigit 8% ang Kospi ng Korea at pansamantalang itinigil ang kalakalan. Balikan pa natin, 25 taon pabalik noong dot-com bubble at mas lumilinaw ang pagkakapareho. Sa tuktok ng panahong iyon, ang nangungunang 20 kumpanya sa S&P 500 ay bumuo ng 38% ng kabuuang halaga ng index. Sa 5 taon bago ang pagbagsak, tumaas ng 572% ang Nasdaq na humikayat ng mga mamumuhunan na hindi pa kailanman bumili ng stock noon. Nang dumating ang pagbagsak, bumagsak ng 78% ang Nasdaq sa loob ng 2 taon, binura ang mahigit $5 trilyong sa halaga ng merkado. Hindi nito naabot muli ang dating pinakamataas sa loob ng 15 taon. Sa ngayon, ang namumunang 20 kumpanya sa SP 500 ay bumubuo ng mahigit kalahati ng kabuuang halaga ng index at halos 10 sa kanila ay direktang konektado sa AI at semiconductors. Ang mga dahilan ng mga namumuhunan kung bakit sila nananatili ay halos kapareho noong 2000. Wala pang makabuluhang kita ngayon pero may hindi pa nagagamit na potensyal sa AI at ang mga kumpanyang namumuhunan dito ay malakas ang FOMO. May isang malaking pagkakaiba sa pagkakataong ito. Noong dot-com crash, ang mga infrastrukturang naitayo tulad ng fiber optic cable na inilagay ng mga kumpanyang nalugi ay hindi naman basta nawala. Ang murang iniwang fiber optic ay siyang nagdala ng internet traffic sa susunod na 2 dekada. May mga taong nakabili nito ng halos wala sa halaga at nakapagtayo sila ng totoong negosyo mula rito. Pero ang infrastruktura ng AI ay hindi nag-iiwan ng ganitong klaseng biyaya. Ang mga chip sa loob ng mga data center nito ay pisikal na nasisira sa loob ng 1 hanggang 3 taon at halos nawawala na rin ang karamihan sa kanilang ekonomikong halaga sa sandaling lumabas ang susunod na henerasyon ng hardware. Pagkalipas ng 3 taon, puno na ng luma at lipas na mga chip ang isang data center at nasira na rin nito ang lokal na kapaligiran dahil sa labis na paggamit ng tubig, paglabas ng ingay at polusyon at pagsira sa lokal na merkado ng mga ari-arian. Kung hindi magtagumpay ang pustahan sa AI, parang basurang bakal na lang ang data center na yon. Walang naiiwang pamana ang panahon ng AI. Nagtatapos ito sa napakataas na utang at tambak ng walang silbing teknolohiya na wala nang may gusto pagkalipas ng 5 taon. Kung ipagsasabay mo ang dalawang kwento, nakakailang talaga. Noong 2024, nakita natin kung gaano kabilis ang galaw ng isang currency sa kabilang panig ng mundo na pwedeng magdulot ng double-digit na pagbagsak dahil sa malakihang bentahan sa Seoul sa loob lang ng isang araw. Ipinakita ng taong 2000 kung ano ang nangyayari kapag napaniwala ng buong merkado ang sarili nito na ang potensyal ay kapareho ng kita hanggang sa dumating ang sandali na hindi na ito totoo. Ang pagbagsak noong 2026 ay may dalang bahagi ng leverage at bilis ng 2024 habang taglay din ang konsentrasyon at maling pagkakapresyo ng potensyal noong 2000. At sa pagkakataong ito, nangyayari ito habang ang dalawang merkado na pinakakaugnay dito, ang mga
gumagawa ng chip sa Korea at ang mga higante ng AI sa Amerika ay mas mahigpit na magkakaugnay kaysa sa anumang punto sa nakaraang 5 taon. Ang tanong na talagang mahalaga ay hindi kung matatapos ba ito. Laging natatapos ang mga bula. Ang tanong ay, sino ang matitira kapag tuluyan ng naubusan ng mapagtataguan ang leverage at sino ang pagbabayarin sa halagang hindi naman nila sinang-ayunang akuin at maaaring handa na ang China na pulutin ng mga piraso. Para malaman pang iba, panoorin kung anong naiintindihan ng China tungkol sa AI na hindi alam ng US para makita kung paano nito kayang guluhin ang sektor ng teknolohiya o i-click ang video na ito.